Hindi ako makamove on sa naging hearing sa Senado nitong cover-up na ito, mga kababayan. Natatawa ako na naiinis at tingnan ninyo, lumuhod si Senador Bato sa mga tambaloslos na mga kapulisan na involved sa cover-up na yan. Niluhuran niya para di umano ay sana makabig niya or makuha niya ang kalooban ng mga tambaloslos na yan para sabihin kung sino talaga ang utak ng cover-up na yan o sino ang utak ng sindikato na yan. Tingnan mo. Ayan, kuhang-kuha ni Senador Bato. Tinatanong ni Senador Revilla si Ibanez kung sino ang utak. Ayun, sinabi niya na hindi mo masabi kung sino ang utak kasi ikaw ang utak. Ayan na nga, kuhang-kuha mo na, Senador Bato. Kuhang-kuha mo na, kaya lang, yang mga yan, garapal na yan. Makakapal na ang mga pagmumukha niyan. Tagos na hanggang buto ang kasamaan niyan. Lalo na yang si Mayo, yang si Sergeant Mayo na yan, saka yang si Susongko na yan. Grabe, todo deny. Todo deny. Isang insulto yan. Isang insulto yan sa inyo. Ikaw, General Bato, isa kang general na dati kang PNP chief noon, nung kapanahunan mo. At nagretiro ka na, naging senador ka na. Isang insulto yan. Ipatrolman, sarhento, kapitan, mga lieutenant colonel ang gumagawa ng kabalbalan, harap-harapan, hindi natatakot sa mga ginagawa nila, para lang silang naghahakot ng buhangin, parang lipat bahay lang. Bakit? Hindi talaga niyan sasabihin kung sino ang utak, kasi palagay ko, ang utak niyan ay napakalaking tao na nananahimik lang. At kunyari ngayon, puro salita or hindi lang isang utak niyan. Ang alam ko, ang obserbasyon ko dyan, hindi lang isa ang may utak niyan. Kaya nga hindi nyo masabi-sabi kasi nga natatakot kayo. Natatakot kayo, mga tambaloslos na pulis, na baka papatayin ang pamilya ninyo. Iniisip nyo seguridad ng pamilya ninyo. Kasi siguro pinangakuan nga kayo at tinakot kayo or kung ano-ano pa. Pero dapat iniisip ninyo ang kapakanan at kaayusan ng buong sambayanan, pati ng pamilya ninyo. Kung hindi kayo gumagawa ng mga ganyang kabalbalan, idi sana hindi nadungisan ang imahe ng kapulisan. Hindi nasira ang institusyon ng kapulisan. Pati pamilya niyo, sinira ninyo ang mga buhay ng pamilya ninyo sa ginawa niyong yan. Imposible naman na mga asawa, pamilya ninyo, mga anak ninyo natutuwa sa mga nalalaman nila na yan, na mga pinaggagawa ninyo. Alam ko, hindi natutuwa. Kaya lang, talagang napasubo kayo. Pumatol kayo sa mga demonyong tambaloslos din na naghahari-harian ngayon dahil yun nga, akala ninyo mabuti ang maidudulot niyan. Alam nyo ba, puro kapahamakan ang maidudulot ng droga na yan. Magkakapera ka man, pero dahil sa paghahangad mo ng pera na yan, ilang kabataan ang masisira, ilang buhay ng kabataan, ilang ambisyon at ilang pangarap ng ating mga kabataan ang masisira. Hindi lang mga kabataan, pati mga matatanda na nangangarap para sa kanilang pamilya. Masisira. Masisira dahil sa kalakaran ng droga na yan.
Hindi nyo ba naisip yun? Ha? Dapat pulis kayo. Iniisip nyo ang serbisyo ninyo. Ha? Nanumpa kayo. Sumusumpa kayo na maglingkod kayo sa bayan. Pero ano ngayon ang ginagawa ninyo? Ha? Yan. Talaga nga, andyan lang ang utak niyan. Napakalaking tao kasi hindi nila masabi-sabi. Nakikinig lang ang utak niyan. Ha? Hayop na. Napaka sama ng ginagawang yan. Bakit papatulan ninyo yan? Hindi pa ba kayo makontento na mabuhay lang ng simple? Ha? Na tamang-tama lang sa pangangailangan? Ha? Hindi kayo, ano bang gusto ninyo? Ha? Gusto niyo mas sakupin lahat ang buong mundo na puro na lang ganyan ang usapin? Puro na lang usapin ng droga? Ha? Ha? Hindi nyo naiisip. Ayan, lumuhod na si Senador Bato sa inyo. Nagpakababa. Ha? Binababa na niya ang sarili niya na isang retiradong general at naging PNP chief ninyo noong kapanahunan niya at ngayon ay isang senador. Di ba kayo nahabag? Kahit hindi kayo nahabag sa kanya, sa mga pamilya ninyo, sa mga anak ninyo, mga apo ninyo, at sa next generation na mapapahamak sa mga ginagawa ninyong yan. Hindi talaga ako makamove on dito. Grabe. Nakaka-stress panoorin, pakinggan, na puro ay invoke my right to remain silent. Mga ungas kayo, ha? Talagang mga tambaluslos kayo, di ayan, na contempt of court kayo, pero hindi yan sapat na parusa sa inyo. Hindi yan ang sapat na parusa sa inyo. Sana nga mabitay kayo, lethal injection. Dahil walang kapatawaran ang ginagawa ninyong yan. Ilang buhay ang wawasakin ninyo, ilang pangarap ang sisirain ninyo, dahil lang sa kalakalan ng droga na yan. Kung sino man yung utak ng kalakaran na yan, sana maghunos dili ka na. Dahil balang araw, lahat ng ginagawa mo ay kakainin mo at yan mismo ang susunog sa'yo sa impyerno. Kung sino ka mang Herodes, Poncio Pilato, kung sino ka mang utak ng sindikato ng droga na yan. Kaya hindi masawa tayong kalakalan ng droga. Dito sa amin, no? Harap-harapan. Nakakatakot na lumabas dito alas 6, alas 5:30 pag dumilim na, nakakatakot. Ang mga tao, ang mamamayan na gustong mamuhay ng tahimik, gustong mamuhay ng maayos para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, ngayon ay may pangamba. May takot na kami para sa mga anak namin na baka mamaya. Huwag naman sanang mangyari. Diyos ko po, natatakot kami na baka mamaya isa na sila sa napahamak ng kalakalan ninyong ito. Parang awa nyo na. Sabihin nyo na kung sino ang hayop na utak na yan. Sana, bago kayo pumatol sa ganyang kalakaran, ay sana iniisip nyo muna kung hindi ba kayo mapapahamak. Ayan ngayon, ha? Alam ng taong bayan ang mga ginagawa ninyo. Kami lahat nakikinig. Nanonood kami sa investigasyon na yan. Huwag ninyo kaming gawing tanga. Huwag ninyo kaming gawing tanga. Kami, ayaw namin yung ginagawa ninyo, kaya kami nagagalit.
Hindi kami dapat magagalit sa inyo, pero kalabisan na. Kalabisan na ang ginagawa ninyo. Ha? Sobra na yan. Ha? Mantakin mo. O, yan, si Jimenez. Nasaan na yung Jimenez na yan? Ha? Sana pag makita yung Jimenez na yan, ay masabi niya ang lahat. Kahit siguro pigain nyo yun ng buhay. Hindi siguro magsasalita yun. Baka nga, nakatakas na yun. Namuhay na ng matiwasay. Dahil marami na siyang perang nakaimbak dahil lang sa kalakalan ng droga na yan. Ayan, no? Ikaw, Ibanez, ang kapal ng mukha mo. Ha? Gigil na gigil kami sa'yo. Ha? Halata kayo eh. Halata na yung mga pagkasinungaling ninyo. Ha? At yan, yung Sergeant Mayo na yan, may hangganan din yan. May ano talaga yan. Kasi itong si Ibanez, imposibleng hindi niya alam na kasama itong si Sergeant Mayo sa listahan ni Tatay Digong noon na involved sa droga. Pero, tinapon na itong si Sergeant Mayo sa Mindanao ngayon na nakaupo itong si dyan sa pedic na yan, yung si Ibanez, kinuha niya. Imposible na wala kang alam, Ibanez, sa ginagawa ni Sergeant Mayo. Bakit ngayon gusto niyong iligtas si Sergeant Mayo? At kunyari, may follow-up operation pa. May follow-up operation kuno sa Pasig na yun naman ay pinatigil, pinakansil nitong former PNP chief na si Azurin. Bakit? Dahil daw papatayin si Mayo, baka mapatay. Hindi yan ang dahilan. Ha? Huwag nyo na kaming ululin, huwag nyo na kaming gawing gago, mga tambalos-los kayo. Ha? Halata na yung mga modus ninyo. Hindi kami mga bata nga nakakaintindi, kami pang matatanda na. Ang galing-galing ng mga to nagpapaikot, sinasayang lang ang pera ng taong bayan dyan sa hearing na yan. Ang daming dapat asikasuhin, ang daming mahihirap na dapat pagtuunan ng pansin. Ha? Ito na lang ba lagi ang mangyayari? Anong kalalabasan nito? Anong kahihinatnan ng Pilipinas? Maging adik ba din tayong lahat? Maging lutang na rin tayong lahat dahil lang sa droga? Dahil wala na eh. Mantakin mo. Halos 1 tonelada. 10 kilo na lang, 1 tonelada na. Ang dami-dami nun. Ano ba kayang itsura niyan? Ano kayang niyan? Ano kayang pakiramdam ng tumikim diyan? Buisit na droga na yan. Lintik, ba't ang daming nabubuang diyan? Gusto nila siguro na ang lahat ng mga tao maging zombie, maging lutang, wala sa sarili. Tingnan nyo nga, yung mga namumuno natin, parang mga lutang na. Lutang na lutang na, lutang na lutang na. Lutang na lutang na. Hindi na maganda. Hindi na maganda, hindi na kami natutuwa, at hindi na nakakatuwa ang mga pinaggagawa ninyo. Kayo ang nagpapasimuno, pasimuno kayo ng gulo, pasimuno kayo ng sigalot, ng dilubyo sa Pilipinas. Sana hindi na kayo naawa sa mga ginagawa ninyo, sa mga tao, sa mga pinaggagawa ninyong kapestehan na yan.
Ha? Makapagmura ka dito eh. Hindi ako palamura pero sobra-sobra na ito. Nanggigigil ako. Yung dibdib ko lumalagabog sa galit. Ha? Dahil may pangamba ako. May pangamba kami. Dahil may mga anak kami. Ha? Sana kung kayo na lang, sisinghutin nyo na lang lahat yan. Kayo rin ang magsinghutan para kayo lang din ang lutang. Kayo na rin ang magiging zombie. Wag na kayong mandamay pa. Sobrang paghahangad nyo sa pera. Gusto nyong nakahiga sa pera. O ayan, di humiga kayo. Puro kayo pera. Pag-aasam ng kayamanan. Kaya ayan, korupsyon, pangangamkam, krimen, droga, pangungurakot. Sobra na. Itong mga hayop na to, walang mga hiya itong mga tambalos-los na ito. Sinong hindi magagalit sa mga ginagawa ninyo? Di sana, nung bago kayo pumatol sa kalakalan na yan, iniintindi nyo ng maayos. Iniisip ninyo ang pamilya ninyo kung hindi ba malagay sa kahihiyan. Hindi pwedeng wala kayong pamilya. Imposibleng wala kayong pamilya na ngayon ay nag-aalala, nahihiya dahil sa mga pinaggagawa ninyo. Masaya pa ba sila ngayon? Kumakain sila? Kumakain sila na ang pinambili ng pagkain na yan ay galing sa kasamaan, galing sa mga pinaggagawa niyong kabalbalan. Bagkus, ang laki-laki naman na ng sahod ninyo. Although nagtaasan nga ang mga bilihin ngayon, pero sino ang may kasalanan? Hindi dapat ganito. Ayusin ninyo. Kayo na mga tambalos-los na pulis, mga kapulisan na walang mga kwenta, maliban lang doon, pasintabi sa mga kapulisan nating matitino. Sana itong mga walang hiya na to, maisip nila ang pamilya nila at sabihin nila, harap-harapan, sabihin nila, isiwalat nila na ito, si ganito, siya ang utak. Para masawata na, parang awa na, hindi dapat ganito. Nakakarimarim na, nakakatakot na. Paano mamuhay ang mga tao, paano mamumuhay ang mamamayan ng matino kung ganito? May mga balakid, may mga pangamba, may takot. May takot para sa kanilang mga anak. Tama na. Sabihin nyo na kung sino. Luhod ako. Hindi ito power tripping ha. Nagpakukumbaba na ako para ilabas yung katotohanan. Alang-alang sa mga anak ninyo. Akala ninyo ganun lang kadali yung ginagawa namin dito. Hindi biro eh. Di ba? Ano to? Paano institusyon ng kapulisan ang nadungisan? Sana naman. Pwede ba kung hindi nyo masabi dito sa pagpupulong na to, pwedeng magpasabi kayo, pwede nyo kaming kausapin para malaman natin kung sino talaga itong utak na ito. Hindi kami titigil. Hindi. Ikaw ba, Ibanyas, matapang ka? Marami ka na siguro napatay. Kriminal? Meron na? Patrabaho lang, Your Honor. Trabaho? Yes. Meron na. So matapang ka? Wala pong matapang. So paglalaban mo
ang bansa na natin, mga kabataan, kaya mo ipaglaban pa rin, di ba? Yes, Your Honor. Alam mo, pag pumasok ka dito, alam mo, nakataya din ang buhay mo, nakataya ang buhay ng pamilya mo. Alam mo yon. Yes, Your Honor. O ngayon, kung magsasabi ka ng totoo, pwede ka pa namin tulungan. Sabihin mo lang, ilabas mo yung utak na yan. Baka wala ka may labas na utak dahil ikaw ang utak. Ha? Ayun na. Hindi po, Your Honor. So ikaw ang utak. Negative po, Your Honor. Ikaw, Gonzales, ano masasabi mo? Your Honor, tungkol po dun sa 580 po na nahuli, yung sinasabi po ng PIDEA, actually po, Your Honor, kasama po kami doon. Kami po yung mga nakapatay ng mga Chinese doon. Actually, si Lieutenant Admiral po ang nakapag-neutralize doon sa bandang Zambales. Doon sa bandang... Ilang Chinese pinatay nyo doon? napatay Neutralize po- nyo? Napatay po sa... Lahat? po, Your Honor. Ubos? Actually, apat po. Apat po, Your Honor. Yun po yung... Ilang droga nakuha nyo doon? 500 kilos po, yun po yung sinasabi po ng PIDEA na kasama daw nung alpha ni Isar Ibanez. Kaya po, Nasaan yung 500 na yun? sir, hawak po ng PIDEA po, sir. Kasi Declared ninyo yun. joint po yun, sir, ng PIDEA ni na Sir Wilkins at saka kami po, sir. Sila po ang may hawak, sir, nung mga information nila, sir. Kami po, sir, ang kasama nila, sir, nag-assault, sir, sa resort, sir. Yun po yun, sir, katotohanan, sir. So, ibig mo sabihin, minimislead tayo ng PDEA sa report na ito? No, sir. Totoo po yan, sir. Kasama po nila ako dyan, sir. Ako po, sir, yung kasama po nila, sir, nung nag-operate, sir, ng mga Chinese na yan, sir. Iba ito. Iba ito. Ibig sabihin ito, yung dalawang Chinese dito, hindi namatay, ni-release. At sir. pagkahapon, nag-press-con si Yes, sir. Ibanez, kasama pa si LJ, na meron silang i-declare na 60 kilos. Yes, sir. O, iba yun. Iba yun. Kasi- Ibang 500 yun. Katuloy po yan, sir, nung co-plan po ng PIDEA, sir. Then nagbibigay din naman po sila sa akin ng information about that nga po, sir. Pero sabi ko, sir, iimbestigahan po natin. So kasama ka rin doon sa operation na may pinakawala na Chinese? Negative po, sir, kasi yung information po, sir, ng PIDEA sa akin lang po, sir, binibigay. Pero hindi ko po alam o kasama doon sa operation po ng 60 kilos. Doon po sa San Fernando po. Okay. Mag-start na yung session namin. Ganito lang gawin natin. Atty. Bernardo, General Cruz, tuloy ninyo yung investigasyon nyo at pag-file ng kaso. Huwag mo isipin na mag-retire ka na, General Cruz. Kung mag-retire ka na, alam ko namang magaling ka lumaban. Laban ka pag ikay kanilang may balak silang masama sa'yo. Huwag kang umatras, ha? General, Attorney Bernardo, General Lasso, sir, magtutulungan kayo, sir. PNP, PDEG, pati General Coy, Dangerous Drugs Board, pati Department of Justice, ma'am. Magtutulungan kayo para mapin down talaga itong may mga kasalanan na ito. Kasi wala, yung ating hearing dito, pinapaikot-ikot lang tayo, walang lumalabas na katotohanan. Kahit na alam natin kung sino yung mga involved na yan, ayaw talagang umamin. But anyway, sige lang. Let's dig deeper, Mr. Chairman. So hindi pa natin ito adjourn. Hindi na natin muna i-adjourn One kasi more, baka mayroon pang lalabas. One more day. Yeah. Okay, bago tayo mag-suspend, usaa. You take physical custody of those who are cited in contempt. Ibanez, Bugarin, Bayeta, Dennis, Carolino, Gular. Hindi ba kasama itong si Juan? Kalaw kasama. Si Tibay, hindi kasama? Tibay, gusto mong sumama? Ha? No, sir. Hindi ka gusto sumama? No, sir. Hmm. Oo ba? Oo, sabi mo? No, sir. No. No, Your Honor.
Sige, kunin niyo muna sila bago tayo mag-adjourn para hindi magkagulo. Sige. Sama na kayo doon. You go with them peacefully. You go with the... Oh yeah, kasama yan. Ang susungko, hindi lifted yung kuan mo ha? Susungko, hindi pa lifted yung kuan mo. Yung contempt mo, balik ka doon sa kulungan. Balik ka. Ibanez, nandun na? Na, paano bang arrestment? General Angkan? Paano bang arrestment doon sa baba? Baka bugbugin nila si Susungko, isa lang si Susungko, 5 yan sila. Baka magtulong-tulungan doon. Ha? Oh, pero monitor pa rin nyo, ha? Yes, sir. Baka may gagawin kalokohan yan, i-charge sa inyo. Kayong mananagot dyan. Yes, sir. Bantayan ninyo palagi. Yes, sir. Sige. Yes, sir. Magaling gumawa ng kuwan yan, ng diskarte yan. Bantayan ninyo. So, biro bang gusto magsalita? Kasi mag-start na yung session namin. Wala na. Senator Robin Hood Padilla? Senator Bong Revilla? Suspend po na tayo. O, suspend lang natin. Hindi mo natin i-adjourn para pag may mag-come up na another one, patawag natin uli. Attorney Bernardo, General Lasso, General Cruz, General Coy, nakasalalay sa inyo. Yung problema ng droga ng Pilipinas, nasa inyo yan. Kaya please magtutulungan kayo. Huwag kayong magbabanggaan dyan. Sama-sama kayo dyan. Tulungan ninyo. Kawawa ang Pilipinas kapag sasakupin na lang tayo nito mga patrolman, mga sarhinto, mga lieutenant colonel, yung sindikato na alam ko hindi kayo papayag. Kaya fight tayo. Okay? So from here, the hearing is hereby suspended. Maraming salamat ha. Thank you, thank you.